So, ano ang mga mistakes sa pag-inject ng insulin ng mga patients? Mahirap mag-inject ng insulin. Isa ito sa barriers ng pagbigay ng insulin at maaring area sa process ng pag-inject na pwedeng magkamali yung patient. Kaya mas maigi, tulungan natin sila. Una, maling dose. Marami sa mga may diabetes ay may eye problem na rin. At maaring hindi nila makita ng maayos yung numero na nakasulat sa insulin pen or syringe. Kaya hopefully, matutulungan sila ng kanilang mga kamag-anak o caregiver pag mag-inject ng insulin. Pangalawa, mali ang timing ng pag-inject ng insulin. May mga insulin na mas maigi i-inject right before or 15 to 30 minutes before kumain. At may mga insulin na hindi kailangan po ito gawin. Mas maigi, basahin ng maayos ang prescription o kaya tanungin nyo sa iyong doktor. Number 3, mali ang area kung saan nag-i-inject. Meron lang certain areas na mas maganda mag-inject ng insulin. Important ito dahil kung mali yung area, nag-iiba po ang absorption ng iyong insulin. Number 4, nilalagay ang insulin sa freezer. Hindi po ito pwede. Ang areas lang na pwede i-store after gamitin yung insulin ay sa vegetable rack or sa egg rack. Huwag din ito i-expose ng matagal sa sunlight dahil pag nilagay mo sa freezer o kaya sobrang exposed sa sunlight, nasisira po yung insulin at maaaring hindi na effective. Sayang. Number 5, hindi tinatanggal yung cap ng insulin needle. Oo, nangyayari po ito. Number 6, hindi minimix ng maayos o i-roll yung mga insulin pen or vial na kailangan po i-mix bago i-inject. Ito ang mga examples ng mga insulin na kailangan i-mix. Number 7, ginagamit paulit-ulit ang insulin needle. Naintindihan ko na kailangan nating magtipid. Ngunit kung paulit-ulit, pwede maging mapurol yung insulin needle at masakit yung pag-inject. Pwedeng masira na ang needle at wala nang lalabas. Pwede magkaroon ng infection. So ideally, once lang po ginagamit ang needle at dinidispose sa makapal na container para hindi matusok yung iba. Number 8, hindi nagmamonitor ng blood sugar. Ang insulin ay isa sa pinaka-effective na pangpababa ng blood sugar. At pwede ito itaas yung dose or ibaba yung dose depende sa iyong blood sugar. Siyempre, kailangan namin ng data para magawa po ito. At ang pinakaayaw namin ay siyempre bumagsak naman masyado ang iyong blood sugar. Number 9, hindi nagro-rotate ng mga injection site. Dapat everyday, iba-iba yung areas ng pag-inject dahil pag same area lang, pwedeng magkaroon ng scarring yung ilalim ng balat at pwedeng manigas yung area. Number 10, nag-i-inject sa areas na may scarring na or matigas na. Pag nag-i-inject dito, mas lower yung absorption ng iyong insulin. Number 11, hindi nagka-count ng 1 up to 10 after mapasok na yung insulin needle at ma-push down na yung injection button. So dapat, bago tanggalin, maghintay muna for a while para pumasok lahat ng insulin sa ilalim ng ating balat. At huwag tanggalin right away. Number 12, ini-inject yung insulin right after makuha sa refrigerator. Maaari kasing mas masakit pag nag-i-inject ng malamig na insulin. Kaya mas maigi, ilagay muna ang insulin sa labas ng refrigerator for 20 to 30 minutes bago po mag-inject. Mahirap mag-inject ng insulin. Kaya mas maigi magtanong kayo sa iyong
doktor.